Minsan tayong nagiging bulag at bingi ng dahil sa pag-ibig. Palaging uunahin ang kapakanan ng ibang tao, lalo na ang kanilang kasiyahan. Kahit pa nga ito ay pwedeng maging dahilan ng ating pighati. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako. At kung mapili po ninyong mabasa sa inyong programa, ang aking liham ay isa na po ako sa mga pinakamasayang tagahanga mo. Halos 5 taon na rin po simula noong maging solid ka-istorya po ako. Hindi po kasi talaga nakakasawa ang pakinggan ng mga kwento ng mga listeners natin. Kaya nga po kung mapili ang sulat ko ay taus-puso ang aking pagpapasalamat. Ako po si Sanya at taga-Pasay po ako. Sa Cavite po talaga ako lumaki pero simula noong magkaroon ako ng work ay napadpad na po ako sa Pasay. Habang nagtatrabaho po ako ay nakilala ko ang boyfriend ko na si Jericho na ngayon po ay ex ko na. Sino ba naman kasing mag-aakala na yung nakasama mo sa iisang bubong ng halos magdadalawang taon ay niloloko ka lang pala? Sino ba naman ang mag-iisip na sa loob ng almost 2 years namin na magka-live-in ay ako pala ang kirida? Tama po. Medyo nahiya po ako sa sarili ko noong nalaman ko yon. Ang lakas pa naman ng loob ko na awayin ng mga pinagselosan ko dati. Pero sa mga nakakaalam ng tunay na role ko sa buhay ni Jericho ay pinagtatawanan nila ako ngayon. Ilang beses ko po kasing nahuli si Jericho na may kausap sa cellphone, lalo na sa madaling araw. Pero sa tuwing titingnan ko ang call history niya ay borado na ang lahat. Sinasabi niya na binura na lang daw niya, kaysa maging dahilan na naman para mang-away ako ng isang inosenteng tao. Minsan po kasi ay sinasabi niya na client daw po niya yung kausap niya. Isa po kasi siyang engineer kaya po minsan ay hindi ko siya nakakasama ng 2 linggo lalo na kung malayo ang lugar kung saan ay kailangan niyang magtrabaho. Dinadahilan niya sa akin na pag-aawayan lang naman daw namin kung may makikita akong number sa call history niya. Kaya dinidelete niya na lamang. Pero mas kumukulo ang dugo ko sa tuwing dinidelete niya yon, mas pakiramdam ko kasi ay may tinatago siya sa akin. Ang masakit pa doon, pakiramdam ko, ay hindi niya ako gusto talagang pakasalan. At kapag sinasabi ko yon sa kanya ay mas nakikita ko na wala talaga siyang balak na pakasalan ako. Mahal, kailangan pa ba yun? Masaya naman tayo eh. Mahal naman natin yung isa't isa. Kailangan ba talaga magpakasal tayo? Tanong pa sa akin ni Jericho na lalo kong kinainis. Ano palang gusto mo? Aanakan mo lang ako pero hindi mo ako pakakasalan? Inis na wika ko. Ganoon naman na ngayon eh. Halos lahat naman live-in na lang ang sabi naman niya. So wala ka pala talagang balak pakasalan ako? Ano tong ginagawa natin? Joke lang ba to sa'yo? Buwisit ka? Maghiwalay na lang tayo kung ganoon lang din pala. Naiiyak na sabi ko. Mahal naman, wala naman akong sinasabing hindi kita pakakasalan. Ang ibig ko kasing sabihin ay hindi pa ito yung tamang oras. Wala pa nga tayong ipon eh, siguro after 2 years pwede na. Pagdadahilan naman niya. After 2 years? Sa'yo okay lang yon kasi lalaki ka, paano naman ako? Ilang taon na lang lagpas na ako sa kalendaryo. Jericho naman, gusto ko namang maranasang ikasal. At saka engineer ka tapos wala kang pera. Saan ba napupunta yung mga pera mo? Inis na tanong ko. Di ba sinabi ko naman sa'yo, kailangan nila mama ng pera. Siguro wag na lang muna nating pag-usapan yan. Mas lalo lang lumalala yung inis mo. At saka meron na naman tayong isa pang pangarap, hindi ba? Mag-travel na lang muna tayo. Punta tayo sa ibang bansa. Huwag muna nating madaliin or date na lang tayo. Day off mo naman. Tugon niya.
Ewan ko sa'yo. Wala ako sa mood lumabas. Matutulog na lang ako. Wala kang pera pero may pangpunta ka ng ibang bansa. Bahala ka na sa buhay mo. Singhal ko sa kanya. Simula po noong mapag-usapan namin ang pagpapakasal ay naging cold po sa akin si Jericho. Hindi ko po alam kung bakit, medyo disappointed tuloy ako. Natuloy naman po ang date namin noong araw na yon pero hindi po kasing sweet tulad noong ibang naging date namin. At sa tuwing itatanong ko sa kanya ang tungkol sa pag-aasawa ay laging buntong hininga ang sinasagot niya at mag-iiba ng topic. Sa tingin ko po ay hindi pa talaga siya handang pasukin ng buhay may asawa. Kahit na yung mga ginagawa naman namin ay parang mag-asawa rin. Yun nga lang ay hindi kami kasal. Ilang araw lang po ang lumipas ay nakita ko na naman na may kausap sa cellphone si Jericho. Hindi ko po alam pero may mga oras talaga na pag nakikita ko siya ay gusto kong hablutin ang phone niya para malaman ko kung sino ba yon. Hindi naman kasi ako ganon kapag alam ko talaga na kliyente niya lang. Iba kasi ang galaw niya pati ang ekspresyon ng mukha niya at sa tuwing nararamdaman niya na lalapit na ako ay ibababa na niya at buburahin na lang ang lahat ng call history. Kaya wala na naman akong makikitang kahit na ano. Isang linggo rin po ang dumaan na wala kaming tampuhan na naranasan. Hindi po kasi ako tinopak dahil wala namang tumawag kay Jericho na makakawala ng good vibes. Smooth lang po para sa aming dalawa ang isang linggong dumaan pero pagkatapos po noon ay kailangan nang umalis ulit ni Jericho. Dahil tinatawag na naman siya ng trabaho niya sa malayong lugar at kailangan niyang magstay in doon. Okay naman kami noong mga dumaang araw na malayo kami sa isa't isa pero may kapalit pala ang lahat ng yon dahil nalaman ko na may mapait na katotohanan noong pumunta po ako sa isang mall para bumili ng bagong makeup at nakita ko si Jericho na may kasamang ibang babae sa loob ng isang coffee shop. Kaya naman kagad ko silang sinugod para kumprontahin. Kaya lang nagulat ako nang sabihin ni Jericho sa babaeng kasama niya na ex-girlfriend niya na lamang daw ako at tigilan ko na raw ang panggugulo sa kanila. Teka, ako pa yun ang gugulo? Ano to Jericho? Ano naman tong kalokohan na ito? Pigil ang galit at luha na tanong ko. Totoo naman sa niya. Matagal na tayong tapos, sana hindi mo na kami ginugulo. Kaagad na tugon pa ni Jericho. Gago ka? Wala akong ginugulo. Ikaw ang nanloloko. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Lahat-lahat binigay ko sa iyo pagkatapos ng halos 2 taon. Ganito lang ang isusukli mo sa akin? Buisit ka Jericho. Napakawalang kwenta mong lalaki. Kaya ikaw babae ka. Ganito lang din yung gagawin niya sa iyo. Kaya kung ayain ka man ng kasal ng taong to, wag na wag kang papayag. Kasi sakit ng ulo lang yan. Baling ko sa babaeng kasama niya. Nakakaawa ka naman. Mukhang masyado kang nasaktan ng asawa ko. Pagtawa ng babae. Anong ibig mong sabihin na asawa mo? Naguguluhang tanong ko. Mag-asawa kami kasal legal. Kaya ikaw ang pampalipas oras. Kaya kung hindi ka pa aalis sa harapan namin ngayon, baka ikaw ang kaladkarin ko palabas. Wika niya sa akin. Naiyak ako na binaling ang tingin kay Jericho. May asawa ka na? Tanong ko. Oo, kaya umalis ka na, please lang. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Saan niya matagal na tayong tapos, hindi ba? Mahal ko yung asawa ko at hindi ko sila magagawang iwan ng anak namin. Kaya umalis ka na lang. Pagtataboy niya sa akin. Tinitigan ko muna siya sa mata bago ako tuluyang umalis. Parang gusto ko pong bumagsak na lamang ng mga oras na yon, Papa Dudut. May anak na rin pala siya. Grabe ang ginawang panloloko sa akin ni Jericho. Hindi ko lubos maisip kung papaano niya yon naitago sa akin nang hindi ko man lang napansin. Ang lakas pa ng loob kong sugurin sila kaya pala hindi gaanong nagulat ang asawa niya sa ginawa ko dahil siya pala ang tunay na asawa. Siguro ngayon ay pinagtatawanan na niya ako. Masyado akong naniwala sa mga pangako niya sa akin at ang sabi pa niya ay gagawa kami ng sariling pamilya.
Ang tigas talaga ng mukha ng lalaking yon. Akala ko pa naman ay nangangabit na siya sa ibang lugar, yun pala ay ako ang kabit niya. Parang gusto kong sakalin si Jericho sa mga oras na ito. Kahit kailan ay hindi ko pinangarap ang maging isang kabit. Nasayang tuloy ang taon na sana'y nakahanap ako ng lalaking kaya akong ipagmalaki sa maraming tao. Hindi na po nagparamdam sa akin si Jericho pagkatapos nung nangyari sa amin sa mall. Wala pong gabi ang dumaan na hindi ako umiiyak. Nasa bahay ang iba niyang gamit dahil hindi naman niya inasahan na yun na ang huling araw niya sa bahay noong umalis siya. Kaya naman po kahit mag-iisang linggo na ang lumipas ay naaamoy ko pa rin siya. Minsan nga po ay kinukuha ko ang mga damit niya na nasa labahan para amoy-amoyin ko yon. Pagkatapos ay iiyak na naman ako. Kaya ang ginagawa ko po ay bago ko umuwi sa bahay ay dumadaan muna ako sa convenience store. At bibili ako ng alak, magpapakalasing ako at mag-a-alarm na lamang para makapasok pa rin ako the next day. Hindi po naging madali sa akin yon dahil nagtatrabaho ko sa isang restaurant at ng mga panahon na yon ay dagsaan ng mga customers. Isang beses nga po ay napagsabihan ako ng manager namin na wag ko daw dalhin sa trabaho ang problema ko. Kung hindi naman po kasi ako iinom ay hindi ako makakatulog kaagad sa gabi. Wala naman po akong choice, mas mahalaga sa akin ang trabaho ko. Okay nang si Jericho mawala, wag lamang ang trabaho ko. Sinabi ko sa sarili ko na magkaroon lang talaga ako ng isang araw para ilabas lahat ng galit ko ay magiging okay na ako. Kaya naman tinawagan ko ang kababata kong si Pat para meron akong kasama na magpakalasing. Kaso hindi rin siya pala inom kaya mas nauna pa siya sa aking nalasing. Nasa apartment lamang kami noon at doon ko sinabi sa kanya ang lahat ng hinanakit ko. Nag-alala pa nga siya na baka daw abutan kami ni Jericho sa apartment pero ang sabi ko hindi na yun uuwi dahil nahuli ko siyang niloloko niya ako. Nahuli mo pala dapat sinabunutan mo yung babae, kinaladkad mo ganun, bruhang yun. Wika pa ni Pat. Yun nga buti hindi ko kinaladkad pero sinabihan ko siya ng kabit na pampalipas oras lang siya ng kung ano-ano. Ang sabi ko naman. Tapos, di umiyak siya sa harapan mo. Pag-uusisa pa ni Pat. Tapos yun pala yung totoong asawa. Napapailing na kwento ko. Ha? May asawa na si Jericho? Hindi makapaniwalang tanong ni Pat. Oo nga, nagulat nga rin ako Tugon ko na kinatawa niya ng bigla. May nakakatawa ba dun? Tanong ko. Kasi girl, sinabihan mo ng kabit yung tunay na asawa. Tapos ikaw pala yung kabit. Biruin mo ha, tinatawag mo yung tunay na asawa na kabit. Nakakahiya yun, pero nakakatawa din. Pagtawa pa niya. Alam mo, para lang akong nag-aaksaya ng pera, buwisit ka. Alam mo kung ano yung problema pero ikaw yung nagpapakalasing. Ang laking tulong mo no, matulog ka na nga lang, lalo lang ako nalungkot Inis na wika ko. Akala ko po ay makakatulong ang kaibigan ko pero mas lalo lamang ako nalungkot. Pinamukha niya pa talaga sa akin na nakakahiya talaga ang ginawa kong yon. Pag naaalala ko nga po yun ay parang gusto ko na lamang magpakalunod sa kahihiyan. Hindi naman nakatulong si Pat, gumastos lamang ako ng pera para pagtawanan niya ako. Nakakainis din dahil hindi naman siya sanay uminom pero kung makalaklak ng alak ay akala mo ay mauubusan. Noong gabi pong yun ay umiyak na lamang ako na mag-isa. Bagsak na po kasi sa kama ang kaibigan ko kaya wala pa rin akong karamay. Nilaklak ko rin ang natirang bote at doon ay umiyak ako ng umiyak. Nilabas ko ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pinagmumura ko si Jericho at pinaghahagis ko ang lahat ng nasa harapan ko. Wala akong pake kung may pumuntang kapitbahay basta mailabas ko lamang ang sakit na nararamdaman ko. Sobrang lasing na lasing po ako noon pero alam ko pa rin na merong tumatawag sa cellphone ko. Akala ko ay si Jericho. Akala ko yun na ang pagkakataon para marinig ko ang paliwanag niya kung bakit niya yun ginawa sa akin. Akala ko rin po ay sa wakas ay mamumura ko na talaga ang lalaking dahilan kung bakit ako nagkaganito.
Hindi ko na po tinignan kung sino yon at hindi ko na rin po kasi masyadong maidilat ang mata ko noon kaya sinagot ko na lamang ng diretsyo. Pero nagulat po ako na boses babae yon. Mas nagulat ako nang magpakilala siya na si Gigi na asawa ng ex-boyfriend ko. Gusto niya raw malaman ang tungkol sa amin ni Jericho. Talagang pinamukha mo sa akin na kabit ako, no? Hoy babae, wala akong alam dun. Hindi ko na alam na ako pala yung kabit. Napakatanga ko kasi. Naniwala ako na pakakasalan talaga niya ako. Tapos malalaman ko na may asawa na pala siya. Paano pa kami magpapakasal? Buwisit na yon? Ano, naawa ka na ba sa akin? Inis na tanong ko. Kung makapagsalita ka naman parang hindi rin ako niloko dito. Kung tutuusin, ako ang mas kawawa dahil ako ang tunay na asawa. Wika niya. Paano ka naman naging kawawa nun? Kahit na anong mangyari, ikaw pa rin naman yung pipiliin niya. Ikaw pa rin yung uuwian niya kasi ikaw naman talaga yung asawa. Pigil lang luha at inis na sabi ko. Ako yung uuwian, hindi ba? Umuuwi rin naman siya sa iyo ang sabi niya. Pero ako yung pampalipas oras. Ginagamit niya lamang ako para meron siyang bahay na mauuwian. Ginagamit niya lang ako para kung kailan man siya mangailangan meron siyang parausan. Sige nga, sabihin mo nga sinong mas kawawa sa atin. Pangangatwiran ko. Ako pa rin kasi meron naman sana siyang asawa pero bakit gumagamit pa siya ng ibang babae? Tsaka may anak siya sa akin. Kaya kung tingin mo kawawang kawawa ka, isipin mo naman yung anak ko. Lalaki siyang walang ama. Ang sabi pa ni Gigi. Ano bang gusto mong malaman sa amin? Bakit di na lang siya yung tanungin mo? Hindi ba ikaw na nga yung pinili niya? Magkasama na nga kayo, hindi ba? Inis na tanong ko. Sa tingin mo ba aaminin niya sa akin ng totoo? Pero siguro wag na lang, mukhang biktima ka rin naman Walang mangyayari kung aawayin pa kita. Basta kung umuwi man sa'yo ulit yung asawa ko, pakisabi na iniintay pa rin siya ng anak niya tuwing gabi. Kahit para sa anak na lang niya, sana'y magpakaayos na siya. Tugon niya. Sa tingin mo ba'y uuwi pa siya dito? Pinagtabuyan na nga niya ako sa harapan mo mismo. Siguro tawagan mo na lang yung asawa mo. Ayoko na ng koneksyon sa inyong dalawa, tantanan niyo na ako. Pakiusap ko. Ay basta siguraduhin mo lang na tapos na talaga kayo. Baka lambingin ka lang, kiligin ka na kaagad. Tandaan mo na may asawa na si Jericho. Palalagpasin ko to dahil mukha namang wala ka talagang alam pero sa susunod ay hindi na. Wika naman niya. Pagkatapos po ng sinabi niya ay binaba na rin niya kaagad. Mukhang ayaw na rin niya akong kausapin. Sino ba naman kasing gugustuhin na kausapin ang kabit ng asawa niya? Napakamartir lang ng gagawa noon. Napag-isip-isip ko rin at tama rin ang sinabi niya na kawawa nga naman talaga siya dahil kasal sila ni Jericho. Kahit ano pang mangyari ay hindi niya pwedeng basta na lamang hiwalayan lalo na't may anak na sila. Maswerte pa rin pala ako dahil buti na lang ay hindi ako ang naging asawa niya at buti na lang din at hindi niya ako nabuntis. Pagising ko po kinaumagahan ay maayos na ang bahay ko. Nilinis na pala ni Pat ang mga pinaghahagis ko. Nilutuan na rin niya ako ng pagkain. Tenext na lamang niya ako na aalis na raw siya at pasensya daw dahil hindi niya ako madamayan sa problema ko. Babawi na lang daw po siya sa akin. Pinangako ko po sa sarili ko na hindi na ako magpapaloko ulit. Magiging matalino na ako at lalo pang magiging matapang pagdating sa pag-ibig. Ayoko nang maulit pa ang nangyari sa akin dati, sapat na ang halos 2 taon na sobrang naging tanga ko. Nagsimula na ulit akong maayos ang sarili ko. Nagme-makeup na ako ulit at sinusuot ko na ulit ang mga damit ko na ayaw ipasuot sa akin dati ni Jericho dahil ayaw daw niya na tinitingnan ako ng ibang lalaki. Buti na lamang at na-stress ako ng sobra kaya pumayat ako at nagkasya ulit ang mga damit ko. Sapat na ang 1 linggo para iyakan ng walang kwentang lalaki. Lahat po ng sinabi ko ay kinain ko rin kaagad, Papa Dudut. Dahil kinagabihan lang ng araw na sinabi ko yon sa sarili ko ay biglang may yumakap sa akin habang natutulog ako. Nung una ay natakot ako dahil ako lang naman ang mag-isa sa bahay pero nabusesan ko ang taong nakayakap sa akin.
Umiyak ito ng mahina pero kilalang kilala ko kung sino yon kahit nakatalikod pa ako. Pati ang amoy niya ay hindi ko makakalimutan. Naalala ko rin na meron nga pala siyang susi ng bahay. Humingi siya ng tawad sa akin at pilit na nagpaliwanag. Ginawa niya lang daw ang pagtataboy sa akin kasi dedemanda raw siya ni Gigi kapag nalaman niya ang tungkol sa aming dalawa. Naging duwag lang ako. Pero promise ko sa iyo na iiwanan ko talaga yan si Gigi. Nagtitiis lang naman ako sa kanya kasi asawa ko siya. Pero ikaw talaga yung mahal ko. Naluluhang sabi pa ni Jericho. Ewan ko, nahihirapan ako kasi natatakot na baka hindi pa rin ako yung piliin mo. Na baka gawin mo lang ulit yun sa akin. Hindi mo kasi alam yung pinagdaanan ko. Ang wika ko. Kaya nga nangangako ako sa iyo eh. Hindi ko na ulit hahayaan na masaktan ka. Ihiwalayan ko na yan si Gigi. Magsama tayong dalawa ng payapa. Pero sa ngayon ay hayaan mo munang bumawi ako sa iyo. Alam ko naman na nasaktan kita eh. Hindi mo lang alam na mas nasaktan ako sa ginawa ko sa iyo. Pinagtaabuyan ko yung taong mas mahal na mahal ko. Alam mo ba yung sakit na nararamdaman ko noon? Kaya nga nandito ako ngayon eh. Kasi ikaw ang mahal ko. Ang sabi niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa iyo. Bumalik ka na lang sa pamilya mo. Mas kailangan ka nila lalo na ang anak mo. Ang wika ko. Bakit mo ba ako pinagtatabuyan? Hindi mo na ba ako mahal? Sabihin mo muna na hindi mo na ako mahal. Pag nasabi mo yun ay palalayain na kita. Ang sabi niya. Jericho naman, nahihirapang sabi ko. Hindi mo masabi kasi mahal mo pa rin ako, hindi ba? Hindi ba? Tanong niya. Napabitaw ako ng buntong hininga bago halos pabulong na sumagot sa kanya. Oo, mahal na mahal pa rin kita. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Nang lumabas sa bibig ko na mahal ko siya ay parang nabura lahat ng panloloko niya sa akin. Hindi pa rin pala ako nadala. Nagpalinlang na naman ako sa paiyak-iyak niya. Ang sarap po kasing pakinggan na mahal daw niya ako. Pero tulad pa rin naman po kami ng dati. Wala naman pong nagbago simula ng gabing yon. Parang mas lalo pa nga po kaming lumala. Isang araw po ay nagising na lamang ako na wala na si Jericho. Pati ang mga damit niya ay wala na rin. Parang ang lumabas tuloy ay kinuha niya lang ang mga gamit niya. Sana ay nag-text na lamang siya sa akin noon, wala pa siyang nagambalang tao. Nakita ko po kasi sa lamesa ang duplicate ng susi ng bahay kaya sigurado ako na hindi na nga siya babalik. Sabi niya ay hihiwalayan na daw niya ang asawa niya. Yun pala ay nagkaayos na silang dalawa at hindi ko po alam kung ano ba ang sinabi niya sa asawa niya pero parang lumalabas po kasi ay inakit ko si Jericho kaya bumalik ito sa akin. Doon ako nag-decide na tuluyan ng putulin lahat ng koneksyon ko sa kanya. Ayaw ko pong maghabol at makipagtalo pa. Nakakapagod na ang paulit-ulit na pangyayari kaya blinako na siya at ang asawa niya para hindi na nila ako matawagan. At wala na akong ma-receive na message galing sa kanilang dalawa. Baka kasi makipagbalikan na naman sa akin si Jericho at sa tingin ko rin po ay panalo ako sa sagutan namin ni Gigi. Tama naman ako eh. Pwede pa talaga akong makahanap ng matinong lalaki pero siya ay hindi na. Buti na lang din pala at pumasok ako sa coffee shop noon dahil kung hindi ay baka hanggang ngayon ay nag-enjoy pa rin si Jericho sa dalawang bahay na inuuwian niya. Sakto rin naman po na dumating ang pinsan kong lalaki galing sa ibang bansa. Nagpicture po kami at yun ang ginamit kong profile picture para kunwari ay may boyfriend na ako. May mga nag-comment nga po na nagtatanong kung boyfriend ko daw ba yon. Hindi ko na lamang po sila nireplyan pero nag-react ako ng heart sa mga comments para hindi halata masyado. Yan po ang mapait kong kwentong pag-ibig at sana po ay wag na itong mangyari sa mga kaistorya natin. Sana'y makahanap sila ng tapat na lalaki. Maraming salamat po sa inyong YouTube channel, Papa Dudut. More powers and blessings. Hanggang dito na lamang, Sanya. Alam mo Sanya, hindi kasalanan ng magkamali minsan pagdating sa usaping pag-ibig.
Minsan nga kahit na alam na nating mali ay patuloy nating ginagawa dahil doon tayo masaya. Kagaya na lamang na nangyari sa ating letter sender na si Sanya, mga ka-online, alam niya ang posibilidad na masaktan siya sa relasyon nila noon ni Jericho. Pero mas pinili niyang sumugal para saglit na maging masaya. Sa huli ay natutunan niya ang pagkakamaling nagawa niya at nagbigay ng mas mataas na respeto para sa kanyang sarili. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Eric, 37 years old at nakatira dito sa Pangasinan. Meron nga pala akong girlfriend at Jeya ang pangalan niya. Nakilala ko siya dahil sa pinsang kong si Artina. Sinama kasi siya ng pinsang ko sa bahay ng lola ko noong fiesta doon. At sa unang kita ko pa lamang kay Jeya ay nagandahan na kaagad ako sa kanya. Maliit na babae lamang siya. Singkit ang kanyang mga mata. Wavy ang buhok na nakapuyod at morena ang kulay ng kanyang balat. Nagpatulong din ako sa pinsang ko para makilala si Jeya at hindi naman ako nabigo. Sinamahan ko pa nga siyang kumuha ng pagkain at halos hindi na ako umalis noon sa tabi niya. Kaya lang may pagka matahimik noon si Jeya. Kaya naman hindi rin kami masyadong nagkausap talaga. Puro tango, oo at ngiti lang ang madalas niyang sinasagot sa akin. Nung una iniisip ko na baka hindi niya lamang ako type kaya ganoon ang pakikitungo niya sa akin. Hindi naman ako nagsisi kahit medyo napapahiya na ako sa tabi niya. Kasi nga ang tahimik niya. Sa loob-loob ko at least nag-first move ako. Dahil nga naisip ko na hindi ako type ni Jeya, pagkatapos ng araw na yon ay plano ko nang hindi ituloy ang pagporma sa kanya, Papa Dudut. Ganon naman kasi karamihan sa ating mga lalaki. Kapag naramdaman natin na hindi tayo gusto ng taong gusto natin ay hindi na natin itutuloy ang pagporma para hindi na tayo magsayang pa ng oras. Kaya lang ng mga sumunod na araw, hindi siya maalis sa isipan ko. Palagi kong nakikita ang maganda niyang muka sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko. Kaya naman tinanong ko kay Artina ang Facebook account ni Jeya at kaagad naman itong binigay sa akin ng profile para ma-add ko. Papadudot 3 araw na ang lumipas pero hindi pa rin ina-accept ni Jeya ang friend request ko. Doon ko na naisip na mukhang wala na talaga akong pag-asa para kay Jeya. Hanggang isang hapon literal na bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang pangalan ni Jeya na nag-notify sa cellphone ko. Jeya has accepted your friend request. Yun ang notification na nagpangiti talaga sa akin noon. Nakita ko na online siya kaya sinamantala ko na rin ang pagkakataon na yon para i-chat siya. Nagpakilala ako, nag-thank you sa pag-accept niya sa friend request niya at kinumusta ko siya. 20 minutes ang lumipas, nakatitig lamang ako sa laptop hanggang sa muli akong napangiti nang makita kong nag-reply na siya sa wakas. Hi Eric, syempre natatandaan kita, ang daldal mo nun eh. Joke, okay naman ako. Ikaw kumusta? Reply ni Jeya sa akin. Okay na okay din lalo na at ina-accept mo na ang friend request ko. Tugon ko. Grabe siya. Sorry kung late ko nang na-accept. Busy rin kasi ako kanina sa pag-aayos ng kwarto. Reply niya. Okay lang yon. Ang mahalaga naman ngayon ay magkausap na tayo ulit. Pasensya na pala kung masyado yata akong naging madaldal noong nakaraan. Ang sabi ko. Naku ayos lang. Ako nga ang dapat na humingi ng pasensya kasi hindi ko nasabayan ang kadaldalan mo. Hindi rin kasi talaga ako pala kwento, reply niya. Sakto pala eh. Mukhang bagay tayong dalawa. Isang pala kwento at isang hindi pala kwento. Mukhang magkakasundo talaga tayo, Jeya. Pagbibiro ko sa kanya. Papadudot na lamang ko kay Artina na walang boyfriend si Jeya. Kaya mas nagkaroon ako ng lakas ng loob na ituloy ang pagporma sa kanya. Malakas kasi talaga ang naging tama ko kay Jeya. Hindi siya maalis-alis sa isipan ko lalo na ang mga ngiti niya
At sa totoo lang, medyo nahirapan din ako sa panliligaw ko sa kanya kasi may pagkakonserbatibo siyang babae. Kumusta na yung pinupormahan mo pare? Tanong ng katrabaho ko na si Mario. Ayun, okay naman siya, tugon ko. Sira, hindi naman talaga siya ang kinukumusta ko. Kung hindi ang panliligaw mo sa kanya. Natatawang wika pa ni Mario na kinatawa ko na rin. Okay din naman, hanggang ngayon nanliligaw pa rin ako sa kanya, tugon ko. Seryoso pare, parang mahigit kalahating taong ka na nanliligaw sa kanya. Sabi naman ng isa ko pang katrabaho na si Denver. Ganon talaga, sabi ko habang patuloy na nagtatype sa kaharap kong laptop para kunwari busy ako at walang oras na makipagkwentuhan sa kanila. Kaya lang ay nagpatuloy pa rin sila sa pag-uusisa sa akin. Mababasad ka na yata dyan sa Jaya na yan, wika pa ni Denver. Mukha namang hindi, sabi ni Mario. Paano mo naman nasabi? Tanong ni Denver. Sabi kasi ni Eric conservative at mahiyain talaga yung nililigawan niya. Yung mga ganong babae mahirap talagang mapasagot kaya kailangan mong tiyagain. Wika pa ni Mario. Paano mo nga nasabi na hindi mababasted nung kaibigan natin? Muling tanong pa ni Denver. Tahimik lang ako noon at patuloy sa pagtatype pero ang isip at tenga ko ay nasa mga katrabaho ko na nakaupo sa magkabilang tabi ko pa. Kasi kung mababasad si Eric, matagal na niyang tinigil ang paliligaw kay Jaya. Kaya alam ko naramdam niyang may pag-asa siya kaya hanggang ngayon nagtsatsaga pa rin siyang manligaw. Tama ba ako pare? Baling ni Mario sa akin. Natatawang umiling na lamang ako. Ang dami mong alam, tugon ko. Ang totoo papadudot ay tama si Mario sa mga sinabi niya noon. Pero hindi ko lamang maamin kasi syempre nahihiya din ako. Pero isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa ako humihinto sa panliligaw kahit medyo may katagalan na at naiinip na rin ako kasi ramdam ko naman na kahit papaano ay may patutunguhan ang lahat. Na hindi masasayang ang effort na ginagawa ko noon para kay Jaya. Salamat sa paghatid mo sa akin dito sa apartment. Wika noon ni Jaya. Wala yun. Alam mo naman gusto ko lang na safe ka makauwi dito. Tugon ko naman sa kanya. Oo pero nahihiya rin kasi ako sa iyo ang sabi niya. Bakit ka naman mahihiya? Gusto ko naman tong ginagawa ko. Ang wika ko sa kanya. Siyempre kasi alam mo naman na napapagod ka rin. Out of the way kaya tong place ko sa place mo. Wika niya. Okay lang yon kasi ang mahalaga naman sa akin ay nakasama kita kahit sa paghahatid ko man lang sa'yo dito pa uwi sa place mo. Tugon ko. Hindi ka pa ba napapagod? Tanong niya. Ngumiti ako at hinawakan ang mga kamay niya. Kahit kailan ay hindi ako mapapagod. Tugon ko. Gumuhit din ang ngiti sa mga labi ni Jay at parang nag-slow motion sa akin ang lahat. Nang dahan-dahan niyang nilapit ang mga labi niya na dumampi sa pisngi ko. Ingat ka, wika pa niya bago pumasok sa loob ng bahay. Naiwan ako sa kinakatayuan ko na nakahabol ng tingin kay Jaya hanggang sa makapasok na siya sa loob ng apartment niya. Wala sa loob na nasapo ang pisngi ko, kung saan ay dumadampi ang mga labi niya at muli akong napangiti nang makaramdam ako ng munting kilig sa puso ko. Papadudod si Jaya ang babae na pinakamatagal kong niligawan sa tanang buhay ko. At aaminin ko na may mga panahong naiinip na rin talaga ako noon. Gusto ko na siyang sukuan kasi hindi ko na rin talaga alam kung may mapapala pa ba ako sa panliligaw na ginagawa ko sa kanya noon. Kasi kahit ramdam ko na parang gusto niya rin naman ako at nagpapakipot lamang siya, may mga oras na parang nararamdaman ko na mali na yung interpretasyon ko. Lalo na kapag tahimik lamang si Jaya na kasama ko. Parang malamig ang pakikitungo niya sa akin at hindi niya ako trip na kausap. Sumasagi sa isipan ko mga tanong na kailangan ko pa ba talagang ituloy ang ginagawa ko o hanggang doon na lamang talaga kami. Pero wala sadyang tinamaan ako sa kanya. Kaya hindi ko siya mabitaw-bitawan.
Lalo na at may mga oras na medyo sweet din siya sa akin kahit na papaano. Ganon yata talaga kapag nagmamahal tayo ng totoo. Mahirap nang kontrolin ang nararamdaman. Kaya naman sa kabila ng sinasabi ng mga kaibigan ko na itigil ko na ang panliligaw ko ay nagpatuloy pa rin ako sa ginagawa ko. Pinakita ko kay Jaya na deserving ko ang matamis niyang oo. Na seryoso ako sa panliligaw ko sa kanya. Na mahal ko talaga siya. Mabuti na lamang papadudot at dumating na rin ang araw na pinakahihintay ko. 9 na buwan na panliligaw at paghihintay. Sa wakas ay sinagot na rin ako ni Jaya at pakiramdam ko ay literal na isa ako sa mga pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Dahil sa wakas ay nagbunga din ang effort ko noon. Nangako ko kay Jaya na hindi ko kailanman. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay niya sa akin. Mamahalin ko siya ng totoo at ng buong puso ko. Happy first anniversary babe. Masayang wika ko bago hinawakan ang kamay ni Jaya. Ngumiti siya sa akin at mahinang sumagot. Happy first anniversary din babe. Tugon niya sa akin. Grabe no, ang bilis ng panahon. Nakaisang taon na kaagad tayo sa relasyon natin. Wika ko. Oo nga babe, hindi ko kaagad napansin yon. Ang sabi niya. Akala ko talaga, mababasid mo na ako. Ang sabi ko. Bakit mo naman inisip yan? Tanong niya. Wala lang, para kasing wala na akong pag-asa sa iyo dati. Buti na lang talaga, sinagot mo rin ako noon. Ang wika ko. Alam mo naman ang dahilan. Gusto ko lang na mas makilala pa natin ang isa't isa. Ang wika niya. Kaya nga hindi talaga ako nagsisisi na naghintay ako sa iyo babe. Ang sabi pa niya. Ngumiti naman si Jaya pero hindi na nagsalita pa. Babe, masaya ka ba ngayon? Pansin ko sa kanya kasi ang tipid ng mga ngiti at sagot na ibinibigay niya sa akin. Ha, syempre naman babe. Masaya ako. Kaagad na sagot niya sa akin. Para kasing may iba kang iniisip, ang wika ko. Ano lang kasi, alam mo naman na medyo hindi ako sanay sa mataong lugar. Kaya heto, nahihiyang sabi niya. Medyo kilalang restaurant ang pinuntahan namin para mag-celebrate kami ng aming first anniversary. May kamahalan din ang pagkain doon pero ayos lang kasi gusto ko talaga na maging espesyal ang araw na yon para sa aming dalawa papadudot. Pero dahil araw ng linggo, medyo madaming customer doon sa restaurant. Gusto mo ba na umuwi na lang tayo ng maaga? Tanong ko. Okay lang ba? Pasensya na talaga ha. Hindi lang ako sanay babe. Wika naman niya. Papadudot, kahit gusto ko pa sanang magtagal kami doon para mas masulit ang bayad namin at oras ng pagsasama sa isang espesyal na lugar. Pinili ko na lamang na umuwi kami ng maaga para mas mag-relax ang girlfriend ko. Introvert at claustrophobic siya kaya ayaw niya ng maraming tao sa paligid. Babe, eto ang kape oh. Ang wika ni Jaya nang makalapit sa akin habang nakaupo ako sa may sofa. Thank you babe, tugon ko. Bukas ang TV na nakaharap noon at may nagpe-play na romantic movie. Nakaramdam ako ng paghawak ni Jaya sa kamay ko at pagsandal niya sa balikat ko. Babe, thank you ha. Malambing na sabi niya sa akin habang hawak niya ang kamay ko. Para saan? Pagtataka ko. Kasi palagi mo na lamang akong pinagbibigyan sa gusto ko, ang wika niya. Give and take lang naman tayo babe, sabi ko. Hindi ikaw yung madalas na nagpapaubaya. Babe, ikaw yung palaging nag-a-adjust sa ating dalawa. Kaya nga minsan ay nahihiya na ako sa iyo. Kasi palagi ka na lamang nag-a-adjust sa ugali ko. Medyo malungkot na sabi niya. Which is okay lang sa akin kasi hindi naman ako masyadong nahihirapan na mag-adjust. Ang sabi ko sa kanya. Thank you talaga babe. Malambing niya akong hinagkaan sa pisngi ko bago niyakap ang braso ko. Sa totoo lang, papadudot ay medyo malaking adjustment din ang kinailangan kong gawin para sa relasyon namin ni Jaya. Lalo na ata na may pagka-outgoing person ako. Madalas na sumasama ako sa mga kaibigan ko na lumabas
magparty at makipag-inuman. Gusto kong isama si Jeya pero never siyang sumama dahil ayaw niya sa mataong lugar. Kaya naman wala akong ibang nagagawa kung hindi ang hayaan na lamang siya sa gusto niyang gawin. Papadudot may mga oras naman na naisasama ko si Jeya sa mga lakad ko lalo na kapag family gathering. Pero sobrang bihira lang yon kasi kahit sa family ko ay nahihiya rin siya na magpakita. Hello babe, hindi ka na ba talaga makakasunod dito? Tanong ko habang kausap ko sa cellphone si Jeya. Babe, hindi na talaga eh. Sumasakit kasi ang puson ko. Tugon niya sa kabilang linya. Gusto mo ba na sunduin kita? Tanong ko pa. Wag na babe, bawi na lang talaga ako next time. Pasensya na kasi masakit talaga ang puson ko. Ang wika pa niya. Masakit ba talaga ang puson mo o ayaw mo lang talaga na pumunta dito dahil iniisip mo na maraming bisita? Tanong ko. Hindi nakasagot sa kabilang linya si Jeya. Babe, hindi naman ganun karami ang tao ngayon dito sa bahay ni Lola. Malit lang naman ang pamilya namin. Saka alam mo na matagal ka na rin gustong makilala ng family ko. Ang sabi ko pa. Sorry babe, bawi na lang talaga ako next time. Wika naman niya. Kagaya ng dati wala akong nagawa kung hindi ang hayaan siya sa gusto niyang gawin. Nasaan na ang girlfriend mo? Tanong ni Mommy. Birthday pa noon ni Lola at kompleto ang pamilya namin. Kasama ang mga partner ng pinsan at kapatid ko. Masakit daw po ang puso niya kaya hindi raw po siya makakasunod. Tugon ko. Dapat sinundo mo na lang siya. Ang wika pa ni Mommy. Hindi rin daw po siya talaga makakasama kahit sunduin ko siya. Dahil hindi raw po talaga okay ang pakiramdam niya. Ang wika ko. Hindi ba talaga okay ang pakiramdam niya o sadyang ayaw niya lang talagang pumunta? May pagtatampong wika pa ni Mommy. Natahimik ako noon at hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Anak, sana naman ay bigyan kami ng oras ni Jeya na mas makilala siya. Alam mo naman na matagal na siyang gustong makilala ng mga pinsan mo pero ayaw niya naman magpunta rito. Ang wika pa ni Mommy. Mahihain po kasi si Jeya, Mommy. Ang sabi ko. Ayos lang naman yun pero kasi magiging parte na rin siya ng pamilya na ito kaya dapat nag-e-effort din siya na makilala kami. Hindi pwede na palaging kami ang maghihintay at mag-a-adjust para sa kanya. Ang sabi pa ni Mommy. Papadudot may point si Mommy sa sinabi niya na yon. Hindi lang naman siya ang naghahanap kay Jeya kung hindi pati na rin ang mga pinsan at kapatid ko. Sa paglipas pa ng panahon sa relasyon namin ay parang 3 beses pa lamang siyang nakakasama ng pamilya ko. Hindi pa nga siya nakilala ni Lola na ilang beses nang umuwi galing Canada. Ako pa naman ang bunso sa aming 4 na magkakapatid kaya excited na rin siyang makilala ang girlfriend ko. Grabing sobrang mahiyain talaga ni Jeya, no? Ang wika pa ni Ate Iris. Oo ate, ewan ko ba dun? Wala naman dapat siyang maramdaman na hiya since kayo na pamilya ko lang ang makakasama niya dito sa bahay. Ang sabi ko naman. Oo nga parang kakaiba. Nung minsan na sinama mo siya rito, ramdam ko na hindi talaga siya komportable. Parang ayaw niya na napapalibutan ng mga tao. Ayaw niya na may nakatingin sa kanya. Eric, minsan ba natanong mo sa kanya ang dahilan kung bakit ganoon siya? Baka kasi may mas malalim siyang dahilan kung bakit hindi siya komportable sa ibang tao. Sabi pa ni Ate Iris. Papadudot nung una ay normal lang naman para sa akin ang ganong ugali ni Jeya. Pero habang tumatagal ay parang hindi na ngayon nagiging okay sa akin. Wala akong problema kung hindi siya sumasama sa mga lakad namin ng mga kaibigan ko kasi nga alam ko na ayaw niya sa mga party o mauusok at maiingay na lugar. Pero pati kasi sa bahay ni na Mommy ay hindi rin siya komportable. Kaya naman sinunod ko noon ang payo ni Ate Iris na kausapin si Jeya tungkol sa bagay na yon. May gumugulo ba sa isipan mo, babe? Tanong ni Jeya habang magkasama kami sa place niya. Wala naman, tugon ko. Pakiramdam ko meron. Ano ba yun? Pag-uusisa pa niya. Napapaisip lang ako, babe. Bakit ayaw mo sa matataong lugar? Tanong ko sa kanya. Nasabi ko na sa iyan hindi ako komportable. Wika niya. Pero bakit nga? Tanong ko pa.
Saglit na natahimik si Jeya at nakatitig sa akin at tila pinag-iisipan ang susunod niyang sasabihin. Hanggang sa ipagtapat niya sa akin ang isang bahagi ng kanyang nakaraan. Papadudot, biktima ng pagmamaltrato si Jeya ng kanyang kinalakhan na tito at tita. Ulila na siya sa tatay at ang nanay niya ay nagtatrabaho sa abroad. Inihabilin siya nito sa kanyang mga tito at tita na madalas siyang sinasaktan sa harap ng 5 pinsan niya na ni minsan ay hindi man lang siya tinulungan o ipinagtanggol. Madalas pa na pati ang mga ito ay sinasaktan siya ng verbal at pisikal. At nang malaman yon ng nanay niya, nang makauwi ito galing abroad ay kaagad siyang kinuha nito at kailanman ay hindi na muli pa itong nag-abroad. Sa kabila ng pagbawi at pag-aalaga ng nanay niya sa kanya ay hindi na nawala ang trauma na yon kay Jeya. Dala-dala na niya yon hanggang sa makapagtapos siya ng pag-aaral. Na kapag napapalibutan siya ng mga tao ay para bang may gagawin itong masama sa kanya. Parang sasaktan siya anumang oras. Kaya naman hindi siya makatingin sa mata ng mga ito. Palaging umiiwas para lamang hindi mahalata na malapit na siyang maiyak. At nang matapos ang kanyang pagkukwento, hindi na niya napigilan ang sarili niyang maiyak. Ang sabi niya ay parang bumabalik ang trauma ng nakaraan dahil sa pagkukwento niya. Parang nararamdaman niya ulit ang pananakit sa kanya ng mga kamag-anak niya. Kaya naman niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi ko na kailanman ay wala ng sino man ang makapananakit pa sa kanya. Papadudot, pinaliwanag ko rin sa pamilya ko ang sitwasyon noon ni Jeya, ang tungkol sa kanyang trauma at nakaraan. At kagaya ng inaasahan ko ay wala akong kahit na anong panghuhusgang narinig mula sa kanya. Sinabi nila na gagawin nila ang lahat para maging komportable si Jeya sa kanila. Kaya naman ang sumunod na araw na nakumbinsi ko si Jeya na sumama sa bahay namin para mag-dinner kasama ang pamilya ko. Nakita ko kung paano sinimulan ni Jeya na ilapit sa pamilya ko ang sarili niya. Nakipag-usap na siya sa mga ito ng paunti-unti at nagkikwento na kahit na papaano. Ganon din ang ginawa din ng mami sa kanya, hindi niya pinipressure si Jeya na magkwento sa kanila. Papadudot, lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Unti-unti nang napalapit ang loob ni Jeya sa pamilya ko hanggang sa wakas ay tinuring na rin niya itong pamilya niya. Nakakatuwa kasi pareho silang nag-adjust sa isa't isa. Binigyan nila ng oras na mas makilala ang bawat isa. Sa ngayon, papadudot, ay 5 taon na kaming kasal ni Jeya at may 2 na ring anak. Hindi pa rin 100% na nawawala ang trauma ni Jeya pero ramdam ko naman na kahit papaano ay buo na kami bilang isang masayang pamilya. Maraming salamat po, papadudot, kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat ko at sana ay nakapag-iwan po ito ng aral sa ating mga tagapakinig na ang susi sa pagkakaroon ng isang maayos na relasyon ay maayos na komunikasyon ng 2 tao sa isa't isa. Kailangan na maging bukas sila sa bawat kwento ng kanilang buhay upang sila ay magkaintindihan. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Eric. May ibang tao talaga na mahirap intindihin, lalo na kung hindi pa natin sila lubusang nakikilala. Kumbaga hindi pa natin alam ang totoong kwento ng hugot sa buhay nila. Salamat, Eric, sa pagbibigay ng oras na may share sa aking YouTube channel ang kwento ninyo ng asawa mong si Jeya. Hindi kita masisisi kung minsan ay nagkakaroon ka ng issue sa relasyon ninyo dahil sa pagiging introvert ng girlfriend mo at ngayon ay asawa mo na. Pero maswerte ka pa rin at nagawa ni Jeya na mag-adjust kahit papaano para sa iyo at sa mga taong mahalaga sa buhay mo. Pero mas maswerte si Jeya dahil hindi ka sumuko sa naging pagsubok ng relasyon ninyong dalawa. Mga kaistorya, pagdating sa relasyon, dapat 2 tao ang nag-a-adjust para sa isa't isa. Hindi kasi pwede na isa lang ang nag-e-effort para mapagtibay ang relasyon. Dapat nasabay kayong naghihilahan pataas para walang naiiwan sa ibaba. At kung may isa man sa inyo ang sadyang mas mahina, bigyan niyo siya ng lakas para siya ay umangat at makasabay sa iyong pagtaas.